Mga kapatid, good morning mga kapatid! February 9, Zhao Shanghao sa mga kapatid nating Chinoy. Sumasabog sa good vibes, good mood at lahat ng good ang ating biyernes. Lalo na ngayong araw, bisperas na ng Chinese New Year. Tama ka dyan, Jess. At eto na nga, maaga-maaga naglibot at sumayaw ang ating mga dragon dancers. Hello! Hello! Morning! Ang husay, bigay todo talaga namang nakakaaliw ang kanyang paandar sa atin ngayong umagang ito. Correct ka dyan, Mama Dims. Ni hao! Ayan, in fairness, nakakagaan ng araw silang panoorin pumindak at tumugtog for good luck. Di ba, Justin? Tama ka dyan, Maui. Totoo pa. Para sa ilo natin mga kapatid, no? Ito pong dragon dance na ito. Taunan na itong ginagawa ng mga kapatid nating Chinese at Chinoy for prosperity tuwing Chinese New Year. Tama. Oo, yung ibang routine ng sayaw diyan, may mga lion pa, yung lion Yes. dance din, di ba? Yan, naging bahagi na yan ng buhay ng ating mga bisita this morning. Naku, busy-busy sila. At para kwentuhan tayo dyan, narito sina Jessamay Conson, si Jennifer Conson, at si Louis Santos ng Philippines Xinjiang Dragon and Lion Dance Group. Good morning, Jennifer and Jessamay! Good morning, Good morning! Oh, mabuti naman Si nakuha Louis, natin Jennifer, sila. and Jessamay. Oo, mga 10 yung lion dancer na ngayong araw na to. Dami. Pero yun pala, kita natin, this is dragon dance, ano? Tama ba? Pero meron ding lion dance, ano? Tama ba? Ano pinagkaiba ng dalawa? Yung Sige lang. yung lion po kasi ma'am, nagre-represent po siya ng pangpaano po ng mga malas. Then yung bad. Pang ward off, pang ano. Then yung dragon naman po, ito po, nagre-represent po siya ng long life sa China. Kasi mahaba siya. Yes. Akala ko nga sasabihin niya anong difference. Yung isa lion, yung isa dragon. Pwede rin yan. Pwede rin, okay. At syempre, ito Year of the Dragon. Chinese New Year, Chinese New Year, sige. Yung, Diba, yung isa parang extra mahirap, yung isa special. hindi. Yes. Kasi yung isa, lion. Paano ba nabuo ang grupo niyo? Kwentuhan mo naman kami. Actually po, bata pa po kami, sumasama-sama na po kami sa mga ibang group. But 3 years po, nabuo po siya dahil po dun sa kuya po namin. Siya po talaga yung pinaka-ano po nito. Nag-start? Nag-start po 3 years ago. Magkakapatid kayo? Yes po, kami po yung mag-sister. Oo, si Jessamay at si Jennifer. Jennifer. Ikaw, so marunong ka rin yan? Opo. Oo. Ang gusto kong matanong, ito yung pinaka-importante tanong. Paano kumakagat yan ng walang humihila? Oo nga. Kanina ko pa tinitignan. Si Dragon. Tatalon. Diba? Ginaganong-ganon mo lang. Mahirap ba yan? Hindi, explain mo sa amin Mabigat? Sige nga, Jess, try mo. Ayun. Parang Mabigat? workout, Justin, Yes, mabigat Dito rin kami. Pwede na, Ano, Jess. try natin? Ayun, Game? Isa. Try natin, Every Justin, other. dulo. Ako dulo? Okay, game. Oh, pwede ba? Pwede Let's ba? go, lakad. May Okay, routine ba to? game, game. Wala? Ten. Ano bang Okay, gagawin mo? music naman dyan. Akyat ba ba, Jen? Aba, ay, Game. bakit parang up and down, up and down. Yes, up and down, up and down. Ganyan ba na ganyan? Wala yung routine. So, ibig sabihin, mas maswerte tayo ngayon. Workout na naman tayo. Thank you! Thank you very Ito, Louie, kasi Masaya naman pala. Year of the Dragon, itong Chinese Wooden New Year, dragon. Wooden Dragon, di ba? So, parang mas meron bang meaning yung ating dragon dance? Yes po, ma'am. Pag Year of the Dragon po, katulad sa akin, Year of the Dragon po. Oy, swerte. Mas malapit po ang swerte and ingat lang po sa illness, sa pagkakasakit. Kasi ayon po sa promotion, medyo pag sa Year of the Dragon, malapit po tayo sa illness. But the prosperity and sa swerte, okay na okay po. Ako, meron ako personal question. Yung mga ganitong dragon dance, kasi hindi naman pang Chinese New Year lang or what, ano ba yung mga iba-iba okasyon, mga opening ba to ng mga restaurants, Yes, nag-hire din sila? Yes. Ano mga pwede pang okasyon? maliban Pwede tayo doon? ng opening ng business, weddings, birthdays po, even though baptismal, all of occasions po. Pwede rin pala. May ibig sabihin ba yung mga kulay? Halimbawa, for this specific occasion, kailangan pink ang gamitin natin or nire-request ba yung green, yellow, paano ba? Meron bang pag-iisip sa kulay? Yes po. Depende lang naman po sa gusto ng client kung ano po yung i-request nila.
Well, basically maganda naman po talaga yung pink kasi catchy siya sa mata. Catchy siya. Yeah, ang mabenta. Alam niyo, sir, kung kayo meron kayong dragon, kami meron din. Mondragon. Dapat pala, sumayaw na. Ikaw yung dapat natin yung gano'n na. Mamaya, Maui. Tingnan mo. Nagpilot. Tsaka tingnan mo, di ba, sabi, o hindi ka muna papasok sa school ka. Pero talaga nag-outfit ako, tingnan mo, from Gets Party, mahaba kasi, mahaba yung dragon. Our Mondragon is here. Happy New Year. Kukunti talaga. Wait, sandali. Siyempre kayo, mga dragon dancers kayo. Gusto ko malaman, mahirap ba maging dragon? Kasi pawis na sila, ibig sabihin, work out. Ito po. Kaya naman yung lead dancer na. Ay, yung Mahirap ating ba? leader. Anong ulit name mo? Joylyn po. Joylyn. Oh, Sister gaano po kahirap? na. Magkakapatid. Bali bunso po. Ay, cute. Ano Ate po? nga, pag bunso, nauutusan. Sorry. Ano po? Sobrang hirap po kasi yung Sige, go. yung stick po talaga, sobrang bigat po. Pero pag nagpa-practice po kami, tinatry po namin na without head and yung dulo po, yung tail. Then, pag ano po, like malapit na yung show or halimbawa kinabukasan na po, night before po nun. Hindi ka siya. Night before po nun, pinapractice na po namin agad. Para, Walang tulog itong mga para batang masanay to. po na mabigat po yung... Mami, nag-wushu daw sila in sword. Yes po, yes po. Sa train. Nagkaroon po kami ng ano po na... China. Yes po. So, kasi may nag-wushu. nagda-drums, Mami. Ayan, Andiyan pa lang kayo. Thank you. Ayan, Hindi natin sila napansin. Ano to? Mga Like teams. pang word of Sige, na ano? okay O, ba sige. to? Chai? O, dito tayo. Ito. Sige, hawakan mo yan, ha? Si Mami Chiki naman dito. Sa bahay kasi namin dyan? kawali lang. So, natawa ko kasi yung natingan natin ay may mga parang turistang pakialam. Ikaw lang. Okay. Aligay sa Sabi mo sa akin kung kailan ako dito pa isa. Sabi mo sa akin kung kailan. Ano po, 1 year pa lang po kami kasi nag-uumpisa pa lang po kami. Okay, sino yung nanggaling na ng China? Ikaw. Ano ginawa mo doon? Competition po ng Lion Dance. High pole po. Paano? What do you mean? Anong klaseng competition? Paano ang criteria? Ano po, sa may high pole po yung ano, yung parang tatalunan po nila. So, mas mataas ang talon, mas bongga. Husay! Ang husay! Ano Okay, tanong ko, yung mga dragon ba, pwede yung i-customize yung haba? Kung gusto nating mas mahaba pa, pwede? Alam nyo ba? Hindi ko lang po sure. na Parang mas Opo. sila, Mami. Oo, Doon si tayo. Papi na Balik pangalan tayo. ko doon. Tayo kay Jessamy. Balik tayo sa... Balik po tayo sa mga dragons. Oo. Thank you! Sa costume ba itong haba? Ito, Mami. Oo. Okay. Ito. Kay Jessamy, oo. Yung haba nito. Costume yan or pwedeng mas mahaba kung gusto namin para mas long life? Yes po, pwede po. Ano yung pinakamahabang ginawa Kasi niya? po, doon po sa Binondo, may pinakasikat pong nagda-dragon dance, 100 people po yung Wow. nagpapagalaw. 100 people. Yun po yung pinakamahaba doon. Oo. Malaking dragon. Malalaki sila. Okay. I'm sure marami ang gustong kumontak sa inyo, pampatanggal malas, paimbita ng long life. Ito, i-promote na natin ang inyong social media accounts ba or numbers? Yes, you can message at Facebook po, Philippine Xinjiang Dragon Lion Dance Group po. Yun po. Alright. DM nyo lang po kami. Yan, nasa Yan. Oh, pwede nyo ng kontakin kung meron Xinjiang. kayong mga negosyo na i-open ninyo. Why not? Diba? Dragon Dance. Muli maraming salamat. Philippine Xinjiang Dragon and Lion Dance Group. O mga kapatid, para gumana, good luck. Tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Maging blessing sa inyong kapwa, spread the positivity at itaboy po ang negativity. Smile lang parate. Ako po, sa Dampos Ramana. Paano yung taboy, Mami? Taboy. Ito taboy. Buti nga, hindi ko ginanon eh. Pag naka-edit pa man din ako, sumasama talaga ugali ko. Okay, Friday na. Naku, kaunti na lang po mga kapatid at weekend na. Yay! Another inspiration at motivation para magpatuloy lang sa araw. Ako naman po, si Maui David. Tulad nating mga bisita, bangon na kay Indak at hataw na hindi lang for luck, pampahappy na rin!
Pampahappy tayo. Of course, samahan ng iyong paborito morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. Na bagay pala sa red jacket. Talaga. Yung sili na may kulay yung damit. Poging-pogi. Ito po, syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Yan naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, bago tayo magpatuloy ngayon, naman silipin muna natin ang sitwasyon sa Binondo kung saan puspusan na ang paghahanda para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Makakasama natin live mula sa Binondo si Justin Punsalang. Justin, kamusta dyan? Gong Xi Fa Chai! Ramdam na ang Chinese New Year dito sa Binondo, Maynila at ngayong umaga, all set na ang lahat. Kaliwat kanan ang mga nangyayaring kaganapan dito at maagang nagsimula ang araw dito sa Binondo, Maynila para sa bisperas ng Chinese New Year. Ang Manila LGU tiniyak na walang harang sa mga kalsada papunta sa Ongpin at tinotow ang mga illegally parked na sasakyan. Kaliwat kanan na rin ang mga nagtitinda ng mga pampaswerte, mapadisplay man yan sa mesa, pansabit sa pinto o mga charm bracelets. Siyempre, marami rin ang nagtitinda ng Chinese New Year staple na tikoy. Kaya ang mga bumibisita rito, enjoy na enjoy. Lalo pat may mga entertainment sa paligid tulad ng mga nagko-cosplay, dragon dance at mga performers na kumakain ng apoy. Isa rin dito sa main attraction, yung mga nagkalat na gold money tree kung saan marami ang mga nagpapapicture at syempre, yung mga masasarap na pagkain dito sa Binondo. Abangan ang aking report mamaya at balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Justin. Ikain mo na lang kami ng tikoy dyan, ha? Thank you. Thank you, Justin. At ito pa, iba naming hinanda para sa ating agahan ngayong Chinese New Year. Justin. Ito, Justin naman. Ito, para naman sa dagdag na pampabuenas ngayong umaga. Ito, ibibida pa namin ang mga pangmalakasang Chinese New Year decor namin sa studio. Ang negosyo na nasa likod nito, i-flex natin sa kitang-kita. Joke lang, basta mamaya. Ito, kitang-kita. Ito. Yan. At sino nagsabi ng pampabuenas? Gusto nyo ba yan today? Yes! Yan! Kita yan na yan sa mga classic Chinese delicacies. Ayun na, hopya, tikoy. Meron tayo yan. Siyempre mula sa sikat na tindahan na egg beef. Yun! So, tikwan natin yan. Mamaya sa kitang-kita pa rin. Yes! At sa working mom naman po, pampabuenas nga ba? O tropa lang hatid kapag anak o nanay mo ang kasosyo mo sa negosyo. Sasagutin natin yan sa working mom. At ito naman, hindi nakaka-happy ang diskriminasyon sa trabaho dahil lang sa kondisyon ng mental health. Linawin natin yan sa Legal ba to? At sa aking muling pag-iikot, pinusuhan natin ang ating mga kapatid. Naniniwala ba sila sa swerte? Tanong ko lang. Para naman sa dagdag na love at happiness ngayong Biyernes, may ibabahagi sa ating love story ang isa sa mga new gen diva ngayon, Vanna Live. At sa mga maaksyong balita sa Frontline sa umaga, mungkahing ihiwalay ang Pilipinas sa Mindanao, sigurado raw na papalpak ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Lalaki nag-amok at nanaksak ng kaalitan niya sa Manila, patay matapos pagbabarilin ng security guard. Grupong nagbibihis multo para manakot ng mga motorista sa Cebu, hinuli ng mga otoridad. Why naman? At sa showbiz, Rosé ng Blackpink nakijamming sa Eras Tour ni Taylor Swift sa Japan. Ang inyong mga lucky smiles naman po, ibida natin yan. Malay nyo, kayo na ang manalo sa ating kagumoka ako selfie contest. Simple lamang po ang mechanic. Tutok lamang sa Good Morning Kapatid dito sa amin at pabonggahan lang ng selfie habang nanonood ng ating programa. I-PM po or private message lang yan sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Mas pang mga last... ayan na. Halika na. Dali ka. In-point naman natin. Ayun! Mas pang-malakas ang selfie, mas wagi yan ang mapipili namin Selfie King, Selfie Queen, or Selfie Kids of the Day. Sa pagkatapos po ng show, magwawagi ng 500 pesos worth of gold. Kaya naman, go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning Kapatid!
ang Good Morning Kapatid. Ikaw na nag-iimpake ng gamit para sa long weekend gala. Ikaw na naghahanap ng murang pangregalo sa Valentine's. At ikaw na nagising na maaga pero, wala namang pasok ngayon. Tanungan muna tayo mga kapatid. Naniniwala ka ba sa swerte? Tanong ko lang. Ate, magkano po ito? 35 po. Pwede po sa buy one take one. Oy, buy one take one talaga. Swerte ko naman. Tanong ko lang, naniniwala ka ba sa swerte? Opo, pampaswerte din. Pampaswerte, okay. So, naswerte ka na sa buhay mo dahil dyan? Paano mo masasabi yan? Umami po yung mga customer namin dito. Ay, ano pa pangalan nyo? Iralyn. Iralyn. Parang Iralyn Panlipunan. Naniniwala ka ba sa swerte? Opo. Ano ba yung mga pampaswerte mo sa buhay mo? Siyempre po yung pamilya. Bakit? Kasi po, nagsisikap ka para sa pamilya. Opo. Oo. Bakit? Minsan po dumarating yung swerte. Kailan? Hindi ko pa alam kung kailan. Nangyari na sa'yo sa buhay mo? Opo. Kumago po yung paninda. Yes po. Bakit po? There are times naman sa buhay natin na kailangan talaga natin maniwala sa swerte. Kasi minsan, may bagay na hindi natin ina-expect na dumadating sa buhay natin. Okay. Tanong ko lang, naniniwala ka ba sa swerte? Yes po. Bakit po? Ano? Kinakabahan ako. Naniniwala naman ako pero depende yan sa I think ang swerte galing sa gawa ng tao. Kailan ka huling sinwerte? Hanggang ngayon may trabaho pa rin ako. Magkano ba yan? Magkano yung Lucky Charms na yan? 35, 35, 100. Kapag binili ko yan, masaswerte ako. Ganun ba yan? Opo. Okay. Tanong ko lang, naniniwala ka ba sa swerte? Hindi. Pero nagbebenta ka ng Lucky Charms. lang ako eh. Oo. Kasi yung iba, naniniwala sila. So, para sa kanila yon, di ba? Para sa kanila. Yung mga bibili niyan, yung mga naniniwala. Okay. So, bakit hindi ka naniniwala sa swerte? Wala, kasi parang ikaw yung ako yung dapat gumagawa ng diskarte, hindi ako yung aasa lang sa swerte. Katulad ngayon, minalas ako. Minalas! Hindi ka sinwerte, no? Kasi na-interview kita. Okay na po. Magkano po lahat-lahat? 200 po. 200? Parang... sorry ate, parang nakalimutan ko ata yung phone tsaka wallet ko. Baka next time na lang. Maraming salamat. Pasensya na. Hanggang sa susunod na tanungan, ako pa si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. Malas yun, hindi nagbabayan. Block natin yan, Jester. Alright, mga kapatid, ilang oras na lang Chinese New Year na. At dahil sa mga nagagandang decor na nakikita nyo sa aming likuran, talaga namang nakaka-Chinese New Year, di ba? Ang negosyong event styling na for all occasions, yan po ang ibibida nating negosyo sa Kitang-Kita. From Chinese New Year to Valentine's Day, marami pang okasyon na dapat paghandaan. At kung wala ka pang plano, kapatid, sagot ka na ng Power Couple Services Incorporated. All-in-one sila pagdating sa event management. From planning, event styling, catering, lights and sound, church decorations, photo and video, maging hair and makeup, name it, kayang-kaya ng team ni Danica. Literal na laway lang ang puhunan noon ni Danica. Nagsimula siya bilang TV host noong 2006 hanggang sa kalaunan ay pinasok na rin ang events hosting. Nang makabuo ng koneksyon, tuluyan na niyang pinasok ang events planning. At ngayon, kumikita na siya ng 6 digits kada buwan. Sa pagbabalik ng event industry matapos ang pandemya, inaasahan ni Danica na mas mag-boom pa ang kanilang negosyo. I-welcome na rin natin si Miss Danica Ruado ng Power Couple Services Incorporated. Good morning, Danica. Good morning. Danica. Good morning, kapatid. Salamat naman sa padekorasyon mo ngayong umaga. So, paano ba natin na-achieve yung Chinese New Year? Ano yung mga importanteng elements sa event styling? So, Jester, first we use yung mga shimmer panels dito sa backdrop natin. And at the back of it, meron siyang wooden panel to put form into the backdrop. Okay. So, once na nagkaroon na ng form, we use balloons to put an accent. So, we have chrome balloons that are gold and red.
syempre Chinese New Year para lucky. And then we use yung ating mga sakura and then fabric floral decorations on the side. Yes, and fabric floral roses also to put elegance into it. At syempre, para mailagay natin yung element ng Chinese New Year, we put the lanterns and the dragon since it's Year of the Dragon. Tapos maka-spirited away. Yes! Tama! Alam mo, napansin ko, ang daming elements nitong backdrop mo kasi meron yung mga bulaklak, may balloons, may lantern, ganyan. So, paano mo nako-conceptualize yung iyong mga backdrop? Actually, we do brainstorming before we go into an event. So we have a team and then we decide on the concept. Tapos talagang pinaghahandaan at pinagpaplanuhan namin yung mga gamit na ginagamit namin. Siyempre, pangit naman gumamit ng mga putyo-putyo. So we invest talaga on our quality. So we want to exceed our clients' expectations. Alright, I'm sure marami pang mga kapatid natin. Hindi lang pang Chinese New Year, kahit pang Valentine's next week. Gusto na magkaroon ng special occasion at kung balak nyo magkaroon ng event, kontakin nyo na sila. Paano kanila makakontakt? Okay, to contact us, just go in our Facebook page. That's Power Couple Events, Power Space Couple Space Events. At makikita ninyo ang aming mga murang-mura, affordable na packages. Depende sa inyong budget. Kung maganda, basic or elegant, we do backdrop, elegant styling, and ceiling decorations. And we also offer all-in packages para sa mga gustong magpa-wedding, debut, birthday, binyag, at marami pang iba. Ganda lahat events. Okay, maraming salamat again, Danica Ruado ng Power Couple Services Incorporated. Thank you very much, Danica. Thank you, Danica. Happy Chinese New Year. Okay, mga kapatid, sa ating pagbabalik, kaanak na mga nawawala matapos ang landslide sa Davao de Oro, nananawagan na ng tulong. Grupo ng kabataang pasimuno ng White Lady Prank sa Cebu namutla ng kumprontahin ng mga taga-barangay. At sa showbiz, kapatid ni Dominic Roque na si Lian may nilinaw sa trending niyang post. Huwag kayong aalis, magbabalik pa rin ang inyong fave morning kasalo, Good morning, kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Pangulong Bongbong Marcos umapila na itigil na ang mga panawagan na ihiwalay ang Mindanao mula sa Pilipinas. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi raw magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court. Lalaking nag-amok at nanaksak pa ang nakaalitan, patay matapos barilin ng security guard. Pagpapanggap na White Lady ng isang grupo para manakot, nauwi sa hulihan. At silipin ang paghahanda para sa Chinese New Year celebration sa Binondo. Pahirapan pa rin ang search, rescue at retrieval operation sa pinangyarihan ng landslide sa Maco, Davao de Oro. Live mula sa command post sa Mawab, Davao de Oro, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano ang latest dyan? Mauwi magmula kahapon hanggang kanina, marami pa rin mga kaanak ang umaasa na makikita ang kanilang mga mahal sa buhay na natabunan dito sa Barangay Masara, sa bayan ng Maco, dito sa probinsya ng Davao de Oro. Isa-isang lumalapit ang mga apektadong residente sa help desk na itinayo sa Incident Command Post sa Barangay Elizalde, halos 3 kilometrong layo niyan mula sa pinangyarihan ng landslide. Dito inililista yung mga individual na nawawala o hindi pa rin nakikita ng kanilang mga kaanak. Dito rin sa lugar, dinadala yung mga nahuhukay na bangkay mula sa pinangyarihan ng guho para i-verify ang pagkakakilanlan nito. At hanggang ngayong umaga, nananatili pa rin sa 11 ang bilang ng mga nasawi, 31 sugatan habang mahigit 100 ang nawawala. Pahirapan pa rin ang ginagawang search, rescue, and retrieval operations. Kahapon, eksklusibo at personal pa naming nakita yung lawak ng pinsala sa mismong Ground Zero. Double time rito ang mga rescuers at mga tauhan ng PNP at Army na nangunguna sa paghahanap. Kasama rin nila ang mga tauhan ng mining company. Pero pinaka nagpapahirap sa kanila ay ang malalaking tipak ng bato na kasamang tumabon sa mga bahay. Idagdag pa rito yung makapal na lupa at mga bahagi ng puno na umabot pa sa 5 palapag na gusali ang taas. Nakuha na rin
ang 2 bus at jeepney na sirang-sira. Maui, sa ngayon, marami pa rin mga nahukay na bangkay dito nga sa nangyaring guho. Kanina may mga nakita tayo na 2 bangkay na ibinaba mula sa truck ng Philippine Army na nanggaling nga doon sa Barangay Masara. Pero ang nakakagulat at talagang ikinatuwa ng marami nang may nahukay din na isang bata mula doon sa guho na buhay. At ito ay dinala na kaagad sa pinakamalapit na ospital para bigyan ng first aid para naman talagang masiguro ang kanyang kaligtasan. Ibig sabihin, ayaw pa rin talaga alisin ng mga authorities dito yung search, rescue, and retrieval operations dahil umaasa sila na meron din tulad ng bata na nahukay kanina na may buhay pa rin mula dito sa nangyaring malawakang landslide. At dito kung saan tayo naroroon sa isang evacuation center sa Mawab, around 5 to 6 kilometers away ito doon sa Barangay Masara, nagsasagawa naman ng stress debriefing sa mga bata para nga sila ay maalis yung kanilang takot mula nang mangyari ang landslide. Dito rin sa area, ibinabagsak lahat ng mga donations and other concerns ng mga apektadong residente at ng mga nais tumulong papunta sa kanila. Maui. Okay, maraming salamat sa update at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. Kontrolado na ng mga bumbero ang sunog na sumiklab sa bahagi ng bundok sa Tuba, Benguet. Yun nga lang, pahirapan pa rin daw ang pag-apula sa natitirang apoy dahil sa lawak ng lugar na apektado. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Tulong-tulong ang mga bombero mula sa magkakaibang bayan at lungsod sa Benguet para apulahin ang forest fire na sumiklab sa bahagi ng Mount Cabuyao sa bayan ng Tuba. Kaya naman ang mga sundalong nakabantay sa kalapit na kampo militar magdamag ng gising. Mga mag-10 ng gabi na, yun, yung biglang lumakas yung na parang malapit na sa perimeter fence namin. So, hindi ako nagdalawang isip. So, tinawagan ko yung BFP ng Tuba, Benguet. Para hindi na kumalat pa ang sunog, dali-dali ang paggawa ng BFP ng fire break. Yan yung tuyot na espasyo ng lupa sa pagitan ng mga puno at halaman para mapigilan ang paggapang ng apoy. Pagsapit ng gabi, tanaw na tanaw ang lawak ng sunog mula pa sa Baguio City. Nung nandun tayo sa baba, medyo nag-traverse yung kasi di naman natin makontrol yung hangin. Although gusto nating i-control dun sa baba, kaso yung lakas ng hangin, kaya nag-traverse siya, kaya umakyat dito sa may part ng dito sa may radar. Kaya, and then yung mga kasama natin from Tuba Fire, binalikan tong area midnight para isuppress yung kasi umabot na nga dito yung forest fire po natin. Iniimbestigahan pa kung ano ang sanhi ng sunog. Sa tala naman ng mga bumbero, higit 10 hektarya na nakagubatan ang natupok. Ang nakakalungkot pa rito, mayroong halos 1 hektaryang taniman ng gulay na nadamay sa Sitio Besong. Ayon sa BFP Benguet, ito na ang ika-8 forest fire na naitala sa probinsya ngayong taon. Hopefully with the augmentation ng mga ibang personnel, we try to fire out natin para hindi na madagdagan yung mga nadadamay ng mga farms. Lalo na sa bandang doon kasi may mga residential areas. Yun yung iwasan po natin na madamay. Idiniklara naman ng fire out ang sunog sa Mount Pokis, sa bahagi ng Barangay Bontoc, Ili sa Mountain Province. Aabot sa higit 40 hektarya ng kagubatan ng sunog na nagsimula noong Sabado. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Batikos ang inabot ng isang grupo ng kabataan na nagpapanggap na multo para manggulat ng mga tao sa Bogo City, Cebu. Dahil sa panloloko, parusa tuloy ang inabot ng grupo. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sa bihis at itsura, aakalain mo talagang multo ang nagpapakita sa masukal na bahaging yan sa Bogo City sa Cebu. Pero ang white lady na nanggugulat sa mga naglalakad at motorista, baka na pala ng grupo na gustong manakot dahil madilim at matalahib ang lugar, talagang mangangatog ang sinumang makakakita. Kompleto pa sa props ang grupo na nagtirik pa ng kandila. Pero sa pagkakataong to, ang white lady ang namutla. Dahil sa disgrasya na pwedeng idulot ng kanilang pananakot, galit na kilompronta ang grupo ng mga taga-barangay at kapwa residente. Nagpaabat-abat mo diri ha? Kuyawan, nagstyle ng mga tawanan diri da.
5 ang hinuli ng barangay, 3 sa kanila minor de edad pa. Natunto naman ng News 5 ang grupo na nasa likod ng prank. Aminado naman silang mali ang kanilang ginawa at humihingi sila ng tawad. Naisip lang namin din, magkatuwaan, then ginawa namin na ng kumot, na puti na kumot at maglagay ng kadila sa kalsada. Kami sila sadya na makadamay ng ibang tao. Ang naisip lang namin yung kasiyahan namin at humingi kami ng patawad sa mga barangay official, sa barangay tanod. Kasi nangako ako na hindi na namin ulit. Bilang parusa naman, pinatawa ng barangay ang grupo ng 1 linggong community service. Pinagtabas sila ng damo. Damay rin ang magulang ng mga minor de edad na pranksters dahil sila ang sumalo sa parusa. Babala naman ang kapitan ng barangay sa grupo. Susunod po, nagagawin nila, hindi na po yung community service, baka po ipakulong na namin sila. Sana po yung prank po, ilagay po natin sa tamang lugar. Meron naman pong prank na hindi nakakasakit ng ibang tao. Public disturbance po kasi sir, malaking kaso po yun eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. Nag-amok at nanaksak ang isang lalaki sa Maynila kagabi. Patay naman ang sospek matapos barilin ng isang gwardya. Nasa Frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Nakahandusay na sa kalsada ng abutan ng mga pulis ang lalaking ito sa kabaan ng Mabini Street sa Maynila. Dead on the spot ang lalaki matapos pagbabarilin ng isang security guard. Base sa investigasyon ng mga pulis, 10 oras ng gabi nang mag-amok ang lalaki sa lugar. Isang pedestrian pangaraw ang pinagtataga ng lalaki gamit ang dalang patalim. Dito na raw napilitan na umaksyon ang gwardya. According doon sa ating nakausap sa ospital, marami pong sugat sa katawan itong ating biktima. Masasabi natin na sobra yung galit niya sa sobrang dami ng taga na inabot niya. Dito sa bahaging ito nangyari ang pananaga. Ayon sa mga testigo, pinaputukan ng gwardya sa paa ang lalaki may panaksak bilang warning shot. Pero nang ambang siya na ang tatagain, dito na niya pinaputukan ito sa katawan. Pinatotohanan naman yan ng ilang nakakita sa nangyari. Walang kasalanan yung gwardya. Tama lang rin ginawa ng gwardya yun kasi doon mismo sa wala naman talaga kasalanan. Nag-warning shot talagang gwardya. Tumanggi naman munang magbigay ng pahayag ang gwardya sa media. Sir, sa ngayon, iantay ko po muna yung advice ng agency namin at ng abogado namin. Sa ngayon, hindi po muna ako makakapagbigay ng statement. To be followed na lang po yung statement pag na-imbestigahan na po yung pangyayari, sir. Nasa kustodiya ng Manila Police District Homicide Division ng gwardya habang patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa Maynila pa rin dahil naglalaro ng revolver, aksidente raw na baril ng isang lalaki ang kanyang pinsan. Pero ayon sa mga pulis, alam ng suspect na kargado ang armas. Nagbabalik si Dave Abuel. Patay ang 14 anyos na batang ito matapos aksidenteng mabaril sa ulo ng kanyang pinsan sa Tondo, Maynila kahapon. Sa inisyal na investigasyon, pinaglaruan ng biktima at ng 22 anyos na sospek ang isang kalibre 38 na revolver. Nagsalitan sila sa pagkalabit ng gatilyo nang biglang pumutok at mapuruhan ng biktima. Nung una, hindi raw ito pumuputok. Pangatlo, pang-apat, tsaka pumutok at tinamaan na nga yung bata sa ulo po. Sabi ng mga pulis, pag-aari raw mismo ng sospek ang baril. Pero wala pala itong lisensya. Inaalam pa rin po natin kung kanino niya ito nabili. Depensa naman ng sospek, wala siyang intensyong patayin ng kanyang pinsan. Naglalaro lang daw talaga sila nang mangyari ang insidente. Giit naman ng mga pulis, alam ng sospek na may laman na bala ang baril. Pero tikom pa rin siya para sana magpaliwanag. Next time na lang po, pag di na po masyadong magulo yung utang po. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya. Nakatakda nilang sampahan ng reklamong homicide ang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nagsana sa mga bus terminal ang mga pasaherong humahabol na umuwi ng probinsya ngayong long weekend. Mula kagabi pa ay dagsanang nasa 4,000 bumabiyahe. Ang ilan sa kanila hindi raw nakapagbakasyon sa Quezon noong Pasko at bagong taon kaya susulitin ang long weekend. Posibleng madagdagan pa raw ang mga dadagsang pasahero mamayang hapon. Naglagay na sila ng mga dagdag na upuan para sa mga commuter na naghihintay. Samantala, heto naman ang sitwasyon sa North Luzon Expressway. Sa ngayon ay halos walang galawan sa linyang papunta
sa mga probinsya sa norte sa Balintawak Toll Plaza. Light to moderate naman ang traffic sa northbound lane sa Mapulang Lupa, Valenzuela, habang maluwag ang pa-Metro Manila. Ganyan din ang sitwasyon sa ilan pang bahagi ng NLEX sa Mindanao Toll Plaza, May Kawayan, Bocaue Toll Plaza at sa San Fernando Interchange. Handang-handa na ang Binondo, Maynila para sa iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Nagdadatingan na rin ang mga naghahanap ng pampaswerte at pagkain. Live mula sa Binondo, nasa Florida ng balitang yan, si Justine Punsalang. Justine, kamusta na dyan? Maui, ramdam na ang Chinese New Year dito sa Binondo, Maynila, partikular na sa Ongpin Street. Kahit saan ka lumingon, kaliwat kanan ay makakakuha ka ng mga pampaswerte para sa Chinese Year of the Dragon. Masaya ang mga turista at mamimiling namamasyal dito ngayong umaga. Paano ba namang hindi? May libreng entertainment ka na tulad ng dragon dance at cosplay. Marami pang nagtitinda ng mga pampaswerte at mga sikat na Chinese food. Marami ring nagtitinda ng tikoy. Nasa 80 hanggang 280 pesos ito. Depende sa laki. Pero kwento ng mga vendor, nagkakaubasan na raw kahit mas mahal ito ng 10 hanggang 20 pesos kumpara noong nakaraang taon dahil sa pagtaas ng presyo ng mga raw materials gaya ng malagkit na bigas at asukal. Samantala, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Manila LGU para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Nag-clearing ang Manila traffic ng mga illegally parked na sasakyan para matiyak ang maayos na daloy ng trapiko. Nakabantay din ang Manila Police District para sa seguridad ng mga nagpupunta dito. Maui, mamayang gabi ay magkakaroon ng fireworks display partikular sa Binondo Intramuros Bridge. Kaya pansamantalang isasara ang naturang tulay, pati na rin ang Jones Bridge para naman sa mga manonood. Maui, Gong Xi Pachay! Gong Xi Pachay, Justine Punsalang, maraming salamat. Heto na nga ang dagdag pasakit sa bulsa, magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Mahigit 57 centavos kada kilowatt hour ang adjustment. Katumbas yan ng 115 pesos hanggang 290 pesos na dagdag sa power bill depende sa konsumo. Ayon sa Meralco, ang power rate hike ay bunsod ng mas mataas na generation charge dahil nagtaas din ng singil ang pinagkukunan nila ng kuryente. Nagpatuloy na rin ang paniningil ng feed-in tariff allowance of FIT-all. Yan ang singil na napupunta sa pondo para sa renewable energy projects ng bansa. Ito na ang pangalawang power rate hike ngayong taon. Tiniyak ng Department of Transportation na wala pang mangyayaring jeepney phase-out sa ngayon. Hinihintay pa raw kasi ang Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Dito nakasaad ang ruta ng bawat kooperatiba o korporasyong kasali sa PUV modernization at kung ilang unit lang ang pwedeng mamasada sa bawat ruta. Manggagaling raw ito sa LTFRB. Gate naman ng ilang kongresista, hindi dapat sapilitan ang pagsali sa kooperatiba, bagay na dinepensahan naman ng DOTR. Para po bang sinaksak na naman po kami sa likod nito? Kawawa po yung mga tao, Mr. Secretary. And I believe na dapat po ang consolidation is optional. Ang problema po natin with individual operations is that hindi nila masyadong magagampanan yung tamang serbisyo. Hindi sila makakasunod sa mga dispatch requirements natin, no? Unlike kung cooperative po yan, talagang naka-specify kung anong oras lalabas yung mga sasakyan nila, no? Kailan nila i-implement yung maintenance. Doomed to fail, ganyan tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga panawagan na ihiwalay na ang Mindanao mula sa Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo na economic provisions lang ang gusto niyang mabago sa saligang batas. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Personal na dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng Constitution Day sa isang event sa Makati. Kasama ni PBBM ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na itinuturong pasimuno umano ng People's Initiative para sa charter change. Sa kanyang talumpati, inungkat ng Pangulo ang usapin ng Chacha. Muli niyang iginiit na interesado lang siya sa pagbabago sa mga probisyon ng saligang batas na may kaugnayan sa ekonomiya. I want to make it clear. This administration's position in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone, or those strategically aimed
or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. Paliwanag ni PBBM, nililimitahan daw nito ang pag-unlad ng ating bansa. There are laws that prohibit certain kinds of foreign investment and thus limit our economic potential and our global competitiveness. Hindi raw makikialam ang Pangulo sa pag-amyenda sa 1987 Constitution, pero dapat daw hayaan ng taong bayan na ituloy ang debate tungkol dito. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Dumalo rin sa naturang pagtitipon si retired Chief Justice Renato Puno para sa dating punong mahistrado, posibleng mauwi sa constitutional crisis kung magpapatuloy ang People's Initiative. The siege of political turmoil and may drag us to an unwanted constitutional crisis. One of these controversies involves the use of People's Initiative to amend the Constitution, which at bottom concerns the most important power of the people, the power to approve or disapprove any and all changes in our Constitution. Nagbigay rin ng pahayag si Pangulong Marcos sa panukalang ihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. Para sa Pangulo, isa itong malaking kalokohan para sa ating saligang batas. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. Kamakailan lang nang palutangin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paghiwalay ng Mindanao. Panawagan ni PBBM sa mga nagsusulong nito. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Ayon pa sa Pangulo, mismong mga mambabatas nga raw mula sa Mindanao, hindi pabor sa secession o pagkalas ito sa Pilipinas. Giit din ni PBBM, hindi kailangan ng secession dahil maayos naman ang pamamahala sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa gitna ng usap-usapan sa umano'y arrest warrant, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court o ICC. Dagdag pa ni Digong, hindi niya kailangan ng tulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng palitang yan, si Maricel Halili. Ilang araw matapos banatan ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang planong patalsikin si PBBM. Sinabi niya yan sa isa niyang panayam sa radyo kasama si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. I am not for the ouster of Marcos. Marcos was elected for this specific period of huwag natin tanggalin dyan because that is the free will of the people. Peaceful naman. Kaugnay naman ang kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC, sinabi ni Duterte na hindi niya kailangan ng tulong ni Pangulong Marcos. Wala rin daw kinalaman si PBBM sa ICC. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Sa issue naman ng arrest warrant, mismong sa bibig na ni Duterte nanggaling na hindi siya magpapahuli ng buhay sa ICC. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga yan. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa Pilipinas, unahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi niyo ito away.
Ayon kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Pero kumbaga sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lang daw ito. Maaari naman daw maglabas ng arrest warrant ang ICC. Ang warrant of arrest ay maaaring i-issue talaga ng International Criminal Court kapag panahon na at kumbaga eksakto na kailangang mag-cooperate ang isang akusado o isang iniimbestigahan sa investigation or kapag siya ay kakasuhan na magsisimula na ang trial. So it is more like a summons o patawag na, sige nga, can you shed light on what happened or what you did? Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging Philippine National Police at ibang law enforcement officers lang ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Sa ngayon, wala raw nakikipag-ugnayan sa Solgen na kinatawan ng ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay Duterte. Pero nauna nang sinabi ng PNP na hindi nila ipatutupad ang arrest warrant para kay Duterte sakaling may ilabas ang ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nilinaw ng kapatid ni Dominic Roque na hindi para kay Bea Alonzo ang Instagram story niya na wolf in sheep's clothing. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Mainit pa rin ang usap-usapan sa issue ng hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. At ang latest, ang tugon ng kapatid ni Dominic na si Leanne sa nagtrending niyang post tungkol sa umano'y wolf in sheep's clothing na inuugnay ng mga marites kay Bea. Sa recent IG story ni Leanne, sinabi niyang hindi tungkol kay Bea o kahit na sinong malapit na aktres ang kanyang naunang post. Paglilinaw pa niya, work-related ang post ng larawan ng wolf in sheep's clothing. Di naman niya inakalang mabibigyan ito ng mali siya, lalo't madalas namang random ang kanyang mga post. Samantala, nirepost naman ni Dominic ang kanyang pa-birthday reel noon kay Bea. Sa caption, dinipensahan niya si Bea na aniya, isang beautiful person inside and out. No hate, bashing, at negative things, sana para kay Bea. You were my friend, my love. And now a stranger. But you'll always be my favorite memory. Ang malungkot na video naman na yan sa Instagram ni Tyler Wayne Glass last month na tungkol sa pagle-let go sa isang taong minahal. Nag-trend din matapos maispatan ang comment ni Dominic na mga makahulugang umiiyak na mga emoji. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na pahayag kaugnay ng issue ng kanilang hiwalayan ng dalawa. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. It was rare, she was there, and she's gonna remember it all too well. Activated ang fangirl mode ni Rosé ng Blackpink nang manood siya ng Night 1 ng Eras Tour concert ni Taylor Swift sa Tokyo, Japan nitong Miyerkules. Kasama niya dyan ang isang babaeng kaibigan. Nakising along si Rosé kay Tay-Tay kasama ang libo-libong Swifties sa Tokyo Dome. Pinost pa ni Rosé sa TikTok ang bahagi ng pagsabay niya at ng kanyang kaibigan sa smash hit ni Taylor na All Too Well 10-minute version. At sabi ni Rosé, yan daw ang best 10 minutes in Tokyo. At umabaw na naman po ang good vibes at good luck ang aming mga Good Morning Kapatid Facebook page dahil sa mga pinadala nating happy selfie. Ito yan! Ay, wow! May mga chomps namin nila. Nice, nice! Ang cute nito. Oy, may tambol din siya. Ay, so cute. Ayan, sa bahay mga bata. Wow! May chomps siya. Wow, wow! Galing, galing, galing. Yes! may pa-entry na naman dito. Direk, oh. Uy, paano na dyan? Kaya dito.
Mga kapatid, keep the selfies coming lamang po with location na rin para sa chance na manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka ko selfie contest. Jazz! Balikan ko dyan? Ay, joke lang. Dito. Okay. Ito, mamaya jamming tayo sa love story ng new gen diva na si Fana. Abangan yan live. Mamaya naman po sa Working Mom, tunghayan ang kwento ng nakilala kong mom and daughter tandem sa live selling. At legal ba to? Diskriminasyon sa mga empleyadong may mental illness. Pag-uusapan natin kasama si Attorney Buko. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo. Good morning, kapatid! Gaya nga po ng iniulat namin kanina, isang bata ang nahukay ng mga rescuers sa gitna ng pagguho sa Maco, Davao de Oro. Buhi oh. Anghel. Yan pong napapanood ninyo ang aktwal na video ng pagsagip sa bata. Mahigit 2 araw siyang natrap sa guho pero himalang nakaligtas. Martes pa nang mangyari ang landslide. Sa huling tala ng Maco LGU, mahigit 100 katao pa rin ang nawawala sa landslide. 11 ang nasawi habang 31 ang sugatan. Usapang labor po tayo, diskriminasyon sa trabaho dahil sa mental health condition ng isang empleyado. Naku po, yan ang tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal ba to? Hello, Ms. Salgado. Tinatawag kita today to talk about your absences. Medyo dumami kasi yung absences mo and it's affecting our work. I think you need to rest muna kasi baka hindi ka makasabay sa fast-paced na trabaho natin. And I'm sadly to say, we need to terminate you. Ma'am, pasensya na po. May pinagdadaanan lang po ako. Pero I'm coping up at may clearance naman po ako to fit to work. Baka po pwede nyo pa po ako bigyan ng isang chance. Sorry, Ms. Salgado, pero hindi talaga kaya. So, mas mainam na magpahinga ka muna, okay? Attorney, tinanggal ako sa trabaho dahil sa mental health ko. Legal ba? Legal po ito. Ayon sa Article 284 ng Labor Code of the Philippines, isa sa mga legal na grounds para matanggal sa trabaho ay ang sakit o illness. Kasama dito ang mental illness. Para maging valid ang dismissal, kailangan ay nakakaapekto ang nasabing sakit o illness sa nasabing empleyado o sa kanyang mga kapwa empleyado sa trabaho. Subalit, kung hindi ito nakakaapekto sa empleyado sa kanyang pagtatrabaho at hindi rin nakakaapekto sa kanyang mga kasamang empleyado, hindi pwedeng tanggalin dahil lamang sa kanyang mental illness. Ito ay discrimination. Mahigpit na ipinagbabawal po ng Mental Health Act of 2018 o Republic Act No. 11036 at ng Magna Carta of Persons with Disability o Republic Act No. 9442 ang mag-discriminate ng mga empleyado base lamang sa kanilang mental illness. Attorney, hindi ako ma-promote sa trabaho dahil may mental health issues daw ako. Legal ba to? Hindi po ito legal. Mahigpit na ipinagbabawal po ng Mental Health Act of 2018 at ng Magna Carta of Persons with Disabilities ang anumang discriminatory practice ng employer sa mga empleyado base lamang sa disability o mental illness. Hindi po maaaring tanggalan ng benepisyo o pagkaitan ng promosyon ang isang empleyado dahil lamang sa kanyang kapansanan, sa isip man o sa katawan. Ang sino mang lumabag sa Mental Health Act ay maaaring makasuhan at maparusahan ng multa mula 10,000 piso hanggang 200,000 piso at pagkabilanggo ng 6 na buwan hanggang 2 taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Buko. Marami po tayong mga pinaniniwalaang pampaswerte sa negosyo. Pero maituturing kayang swerte kung anak mo ang iyong kasosyo. Ang pambihirang diskarte ng nakilala kong working mom, panoorin po natin. Pag
sinuot nyo tong shorts na to, magkakajowa kayo! Madalas na masaya at makulay ang live selling. Lahat ng gimmick susubukan para makabenta. Kaya naman nakaka-burnout din minsan. Pero napapadali yan kahit papano nang nakilala kong mom and daughter tandem sa pagnenegosyo. Mga kapatid, welcome! Ngayong araw na ito ay special kasi nagsimula ang kanilang negosyo as a bonding ang pagla-live selling at alam ko maraming sa mga kapatid natin ngayon na nagla-live selling. Ito is a mother and daughter tandem. Can you tell me more about Hulagpos PH? Paano siya nagsimula? Nag-start po kami February 2021. Yes. So it started lang si Pauline kasi di ba pandemic. And then she's a teacher so walang classes noon, medyo magulo ng mga panahon na yon. So, sabi niya, we needed extra income. Tapos parang sabi ko, Mama, ano gagawin ko? Ba't ko ba ito binili? Ganyan. Tapos, hanggang sa yun nga, nakita niya, awa siya sa akin. Kasi talagang, ako lang po yung nagsisetup. If makikita niyo yung photo, super funny. Yung talagang yung panglaban niya na rack, yun po yung ginamit. Kahit pa tandem sina Jack at Pao sa maraming bagay, hindi raw mawawala ang tampuhan. Kasi syempre hindi maiwasan, parang siya yung tumatay yung CEO ng Hulagpos eh. Naku, ikaw yung mommy. Yeah. So, paano yun? Ang pwestuhan nun, di ba? Na parang yung authority, doon ako medyo nahirapan yung una. Yung role na ipi-play ko, medyo doon ako nagka-struggle. Kasi halimbawa, yung gusto ko ganito, pag-dispatch ganito, pag-invoice, kasi lahat yun pag-pack, gusto ko may sistema ko, pero may sarili siya. So doon kami nagkakaroon ng conflict. Paano nyo hinandle yun? Nag-uusap. Yung pag-uusap nyo ba ay may kalakip na pagsisigawan? Wala, pero iyakan. Tinitiyak daw ni na Mommy Jack at Pao na napapag-usapan na nila ng maayos sa mga problema. Naniniwala raw kasi silang hindi dapat maapektuhan ng negosyo ang kanilang relasyon. Kasi yun din po yung foundation ng Hulagpos PH. Yung bonding naming dalawa. Yung love namin for each other. Yung love for fashion, love for each other. Pinaka-tricky, I think, pagka magkapamilya ang nagnenegosyo ay nahahalo natin yung roles ninyo as a family doon sa roles as business partners, no? Pero gusto ko yung sinabi ninyo na nung nag-usap kayo, pinag-usapan ninyo kung ano yung pakiramdam ng isa't isa, pinagkinggan nyo. Pero ang maganda sa inyo, you found yourself back to each other's arms as a family and as business partners because inalala nyo kung ano yung pinagsimulan ng negosyong yon. What is your advice for each other na lagi nyong pinapaalala sa isa't isa habang nagko-course through this growing business kayo ng Hulagpos? Kay Pauline siguro, more of pagpahinga. Kasi nga sa sobrang... Aray, nasaktan ako. Nakakada naman. Parang sa demands kasi, tsaka yung sa kagustuhan niyang ma-serve lahat. Kasi nga medyo people pleaser din siya. So hanggang sa hindi na siya nakakatulog, nagkakasakit na siya. Kay Mama naman po, more on kasi mabilis po siyang mag-give up or parang susuko sa mga... Pag nahihirapan na po siya. Hindi po talaga madali yung pagla-live selling. Mukha lang siyang madali na parang akala mo ang saya-saya. Ganda-gandahan ka lang during live selling. Pero the works behind it, it's very hard. Yeah. Dati pa naman, magkasana tayo sa lahat. Nung single mom kasi ako, di ba, parang lahat ng paghihirap, anak, wala kang tuition fee, parang magkasangga kami talaga. So, the more pa na nagiging yung bond namin mas nagiging stronger sa mga challenges. Napakahalaga ng pagmamahal at tiwala upang mapanatili ang maayos at magandang relasyon sa pamilya kahit pa nagnenegosyo. Number one siguro talaga is yung trust. I-trust lang yung bawat isa, pagkatiwalaan din yung proseso, yun din, kung may dependensyahan, pag-usapan. Thank you, Mommy Jacqueline and Pauline, for inspiring all our kapatids. Sa mga kapatid natin, huwag na kayong matakot na makipagnegosyo kasamang pamilya ninyo. Basta ibigay niyo ang tiwala niyo at pangalagaan yun. And constant communication. Thank you so much, guys. Hi, Coach Pia po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's question, are alpha, beta, and gamma nutrients
good source of antioxidant and anti-inflammatory properties. What does it do to our bodies? Alpha, beta, and gamma nutrients, ang pangunahing sangkap ng MX3 capsule, ay considered excellent sources of antioxidants at mayroong anti-inflammatory na katangian. Ang mga antioxidant ay mga sangkap na tumutulong protektahan ang mga body cells mula sa pinsalang dulot ng free radical, which are unstable molecules produced during normal metabolic processes, at ito ay response to environmental factors tulad ng pollution at stress. Ang mga free radicals ay maaaring magdulot ng oxidative stress, which has been linked to various chronic diseases including cardiovascular conditions, cancer, neurodegenerative disorders tulad ng Alzheimer's disease. Inflammation or pamamaga is a natural response by the immune system to injury or infection. But note that chronic inflammation can contribute to the development of diseases. Alpha, beta, and gamma nutrients found in MX3 may help modulate the inflammatory response, potentially reducing the inflammation and its associated health risks. Sa makatuwid, ang mga antioxidant at anti-inflammatory na katangian ng alpha, beta, and gamma nutrients na matatagpuan sa MX3 capsule ay maaaring magdulot ng overall improved health. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one. Sa amin pong pagbabalik, sabay-sabay nating alamin ang love story niya. New Gen Beard Queen Fana makakasama natin live na live. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Meron akong kwento, isang love story na nangyari sa kanto. Habang ako'y papunta sa aking trabaho, ay may tumatakbo at bigla na lang kaming dalawa'y nagkabunggo. Ako'y nagtataka sa aking nadarama nang makita siya'y kumislap aking mata. Kahit na ako tingin, sana ayaw mapansin nang makumpleto ko ang love story ko. Isang love story na nangyari sa kanto. Habang ako'y papunta sa aking trabaho, ay may tumatakbo at bigla na lang kaming dalawa'y nagkabunggo. Ako'y nagtataka sa aking nadarama nang makita siya'y kumislap aking mata. Kahit na ako tingin, sana ayaw mapansin ang makumpleto ko ang love story ko. Nabigla ako, parang tumigil sa pag-ikot ang mundo. Nang mag-sorry siya at tinanong ako kung okay lang ako, ang nasagot ko lang, nakabig
nga ang puso ko. Ako'y nagtataka sa aking nadarama. Nang makita siya ay kumislap aking mata. Kahit nakautingin, sana ayaw mapansin ang makumpleto ko. Ang love story ko. Kahit anong mangyari ay nandiyan ka palagi. Mga luhang di ko napigil, tumuloy hinahawi ng iyong mga ngiti na kumisa hindi ko lubos. Maisip kong ba't ipinagkaloob sa akin ng Diyos. May isang katulad mo, ako ay makasalanan na aking gabay tungo sa di mabutik na lansang. Gusto kong mabumitaw, pag-asa'y laging ikaw. At kung ako'y maligaw, ang laging natatanaw ay iyong mga mata. Parang mga salambit, ang buhay ng aking bukas sa tubo sa inumin. Kapag ako'y uhaw, ako lamang at ikaw. Pintig na aking puso na parang gustong isigaw. Ang bawat letra na bumubuo ng iyong pangalan. Paalam na salitang kailanman din natin kailangan. At hindi ko hahayaan tayong dalawa'y magkawalay. Palagi kang may karamay, hawakan mo aking kamay. Halika! Sa aking nadarama, nang makita siya ay kumislap aking mata. Dahil nakautingin, sana ayaw mapansin ang makumpleto ko. Ako'y nagtataka sa aking nadarama. Nang makita siya ay kumislap aking mata. Kahit nakautingin, sana ayaw mapansin ang makumpleto ko. Ang love story ko, kinumpleto mo ang love story ko. Grabe! Ang sarap! Galing! Yung naman yung pagka-hip-hop namin dito. Sana! Ang sana! Ang sana! Ang galing! Ang ganda ng boses mo! Saan galing yun? Saan galing yun? Dito. Okay, mga kapatid, dyan po ang classic na Glock 9 hit, ang love story ko ng New Gen Beauty Queen diva na si Fana. Good morning sa'yo, Fana. Paano mo ginagawa yan? Kaya patalo. Competitive. Fana. Pero, Fana, panalong panalo. Kayo na lang dalawa. Fana, mag-presensya mo na. Panay ganyan. Ay! Mami! Go, Mami! Go, Mami! Go, Mami! It's your time to shine. Fana, okay. Ito, how long have you been singing? Gaano katagal ka na kumakanta? Since bata pa po talaga ako. Ilan taon ka na ba? 23 po. 23. Okay. Di pala Gen Z nalalayo? talaga. Yes. Tapos binigyan niya ng hustisya talaga yung hit ng Glock 9, ano? Yes. Paano mo naman to naisip na ganitong vibe yung gusto mo para sa love story ko? Ang love story ko po is, this is actually my first single under Inspire Music po. Nice. Headed by Miss Jamie Rivera po. The one and only inspirational diva. Yes po, and she chose this song po kasi very inspirational din po talaga siya, and I know we all need love. We all need love pala. Since love month din po ngayon. Sige, pahingi ka na. Talaga ba? Okay, talaga ba? sample naman daw ng pagbirit mo, Fana. Wow. Nabigla po. Agad-agad din. Ng mga anong oras pa lang, Palas 11. Birit tayo. Sige. Si Fana. So when I'm all choked up and I can't find words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Si Maui naman. Magbabalikan na po tayo. Hindi, sino ang mga iyong inspirational sa music? Marami pa pero sa local po, isa sa mga talagang nilook up to ko po is
Miss Sarah po, Miss Sarah G. Yes po. Okay, Fana, we want to know ano bang mga pwede namin abangan sa'yo? Saan ka namin pwede i-follow? Ayan, you can follow me po on my social media accounts. Just search fana.official and stream nyo na po yung love story ko. It's available na po in all digital music streaming platforms. And don't forget po to watch the official music video of Love Story ko. Ang kasama ko po dito ay the one and only Miss Lorna Tolentino and Senator Lito Lapid. Kaya panoorin nyo na po yan sa Star Music's YouTube channel. Napakagaling na ako sa'yo. Maraming salamat, Fana! Panalo talaga! Thank you so much, Fana! Kumabola yung matalo. O mga kapatid, mamaya sa kitang-kita, alamin ang sikreto ng tagumpay ng pinakamamahal nating Hopia and Tikoy na MBK. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyo. Happy morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Good morning kapatid! Alam niyo mga kapatid, di nawawala kapag Chinese New Year ang mga pampabuenas ding pagkain na hopia at tikoy. At yan ang ibibida nating negosyo sa kitang-kita. Kung hey Fat Choy, kumpleto na ba ang pampaswerte ngayong Year of the Wooden Dragon? Siyempre, hindi dapat mawala ang tradisyong bilog na hopya kapag Chinese New Year. At kapag sinabing hopya, institusyon na dyan ang Eng Bitin. Nagsimula ang Eng Bitin noong 1912 sa isang simpleng tindahan sa Ongpin, Binondo, Maynila. At mula noon hanggang ngayon, patuloy na tinatangkilik ang kanilang masarap na hopya na parte na ng hapag tuwing Chinese New Year. Sa loob ng 112 years, binabalik-balikan ang hopya ube, hopya combi na may 2-in-1 flavor, mochi pia, ang hopya na may tikoy, hopya custard at marami pang variants ng hopya. Bukod sa 45 branches dito sa Luzon, umabot na rin sila sa iba't ibang panig ng mundo para sa lahat ng Pinoy na miss ang sarap ng hopyang Pinoy. Naniniwala man sa swerte o hindi, pinatunayan ng Eng Bitin na sa pagmamahal sa produkto at serbisyo, tiyak na magtatagal ang negosyo. Live natin makakasama ang 4th generation owner ng Eng Bitin na si Sir Royce Jeric Chua ng Eng Bitin. Royce! Jeric! Royce Jeric pala! Jeric, Mami, alam mo, dati pa kami pumupunta sa Eng Bitin siguro a little under a decade. Tama? Yeah, parang ganon. Isang dekada na. Oo. And Jeric, sabihan mo naman, ako, memorize ko na to. Pero ano yung mga bagong items dito na in-offer ng Eng Bitin? For the Year of the Dragon, gumawa tayo ng bagong tikoy, yung tinatawag nating dragon fruit na tikoy. Wow! At, asan yun? Ito. Siguro, Ito. Ay, yung may kulay. Dragon fruit tikoy. So may flavor yun ng dragon fruit? Meron siyang talagang dragon fruit na nasa loob. And aside from that, meron tayong bagong hopya. Ito naman yung bagong hopya, yung choconut na hopya. Mali yung binuksan ko. Nung hindi ka tumitingin, nagbukas ako ng So, dati, pag sinabi mong hopya, meron lang tayong dalawang flavors, munggo tsaka baboy. Yes. So, pinakaunang flavor na nilabas na Eng Bitin is yung hopyang ube. No? So now we have more than 15 flavors of hopya. And then more than 20 different flavors ng tikoy na talagang magugustuhan na. At saka pila talaga sa Binondo to. Yes. Sinasabi mo ninyo. Sa tulong nyo po. Wow! As in, patok na patok. Pero bakit nga ba mahalaga ang tikoy at hopya tuwing Chinese New Year? Alam nyo, di ba, ang Chinese New Year ito yung start ng taon eh. So, para sinasabi na dapat we have to start it right. So, kailangan, bakit may hopya at may tikoy? Kasi unang-una dahil sa tatlong bagay, yung pagiging bilog. Bilog kasi ibig sabihin walang kanto eh. Di ba? Parang walang problema, hugis pera. Pangalawa, yung pagiging malagkit signifies yung close family ties, tsaka yung pagdikit ng swerte. Yes. Pangatlo, yung pagiging matamis para sweet tayo sa family and friends the whole year round. Okay. Jeric,
Maraming pwedeng puntahan. Saan ba namin pwedeng bilhin ang Eng Bitin products? Well, ang Eng Bitin, syempre, I'm inviting everybody, lalo na ngayong Chinese New Year, ngayong salubong ng Chinese New Year, punta po kayo sa Binondo sa 628 Ong Pin Street, Binondo, Manila. Yun po ang situated in the heart of China, the oldest Chinatown in the world. Medyo ngayon po talagang dumadagsa yung tao ron, napakadaming tao at ang dami niyo pong pwedeng makita ron. Yes. May mga bago rin tayong mga fried xiaolongbao doon na Wow! pinitira. Ay, ayun na nga, Eng Bitin na nga kami. Mag-road trip na tayo. Ay, mag-road trip. Bumiyahin na tayo papuntang Binondo. Tara. Maraming salamat, Royce Jeric Chua ng Eng Bitin. Thank you very much. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you, Jeric. At ngayon naman may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations po, Cecil Pineda. At sa nanalo rin sa kahapon, si Tincha Asombrado. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. Congrats! And that is it para sa ating Buenas Friday. At ngayong araw, mauna na kami sa pagbate. Sisigaw sana ako. Ngayon sa balita lang, inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama ang inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!